Hello, magandang araw po ngayon sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, whatever time zone you belong, or whatever time you are watching this episode of the Diary from Saint Faustina Kowalska. We are now on diary entry number 812. Today, I have fought a battle with the spirits of darkness over one's soul. How terribly Satan hates God's mercy. I see how he opposes this whole work. Ngayon, ako ay nakipaglaban sa mga espiritu ng kadiliman laban sa isang kaluluwa. Grabe talaga ang galit ni Satanas sa awa ng Diyos. Nakikita ko kung paano niya tinutunggali ang buong gawain ito. Okay. So, let's start with introducing who Satan is because lagi natin yung naririnig no? Tapos napaka-negative ng ating tingin talaga. Talagang galit na galit tayo, ganyan. Lalo pag tayo galit, sinasabi natin yung pangalan yan dun sa taong yon, ganyan, ano? Actually, when I was doing a research, na syempre, titingnan ko yung mga references na when I was doing this research, may hesitancy ka ba? Kasi, when you just type the name or nasa thought mo siya, para mo na rin siyang ini-invoke. And so I have to have certain level of protection with the enemy para bagamat nandyan siya, hindi niya ako magagalaw, no? Parang ganon. So, of course, at this point in time, he may be trying to block me, no? But invoking the Lord Jesus, the divine mercy for divine protection. Lord Jesus, please protect me, guide me, and be with me hanggang matapos po ang discussion po sa topic na ito, Lord. Be my shield, O my dear divine mercy. So, who is this S? I will minimize mentioning the name. Ang ating scripture, ang ating Bible, no, at ating simbahan, he was an angel. He used to be an angel. No? Isa siyang anghel na nilikha ng ating Panginoong Diyos, no? Yung Diyos mismo. The Supreme God, no? Nilikha siya, katulad natin ng mga tao, pero ibang level ang anghel, di ba? Higher form of creature sila, no? Higher form of, in the hierarchy, no? Mas mataas ang mga anghel kaysa sa tao. So, they have special capabilities or quote-unquote power that we human beings do not have. Since they were created by God, they carry in themselves a purity in spirit. So, may purity din, no? May kadalisayan din ang original na pagkakagawa sa kanila. But, bakit sila nalaglag? No? Sa Catechism of the Catholic Church, sa 391, he was at first a good angel. No? Sa simula daw, mabuti itong anghel na ginawa ng Diyos. The devil and other demons were indeed created naturally good. So, ang pagkakalikha sa kanila ay mabuti. Ang Diyos nga ang lumikha kasi sa kanila. Subalit, naging masama sila sa sarili nilang kagustuhan. O, sa sarili nilang gawain. Parang tayo din, ano? Nagiging masama tayo. We are created in the image of God, pero nagiging hindi tayo mabuti sapagkat pinipili natin yung paggawa ng hindi mabuti. Scripture speaks of a sin of these angels. So, sa ating Bible, sinasabi dyan ang kasalanan ng mga anghel na ito. These angels, so tingnan nyo ha, plural siya. So, it's not only one, marami pala sila. This fall consists in the free choice of these created spirits. So, paano sila nalaglag, no? Katulad din ng tao, sapagkat tayo ay may malayang kakayahang pumili ng malaya, na free choice. Because of the free choice of these created spirits,
who radically and irrevocably rejected God and His reign. So sila talagang tahasan, ano, na ang ginawa nila ang talikod sa Diyos at sa kanyang pamamahala, no, sa sanlibutan. So dahil gusto nilang pantayan, imagine, no, that's very ambitious, pantayan ang Diyos. Nalaglag sila kasi yun mismong objective mo na pantayan ang Diyos, yung pinakamataas na Diyos na yan, no? We are referring to the highest God, the God of all creation. This is God the Father. Mabigat yun kasi kung ako ang lumalang sa'yo, definitely, mas mataas pa rin ako sa'yo, no? Kumbaga. At itong kinreate ko, gusto akong lampasan. So, it consists of pride, yabang, no? Name it. Kaya beware of your yabang, no? Kapag yung gusto nating umusa ng isang tao, this is one way to fall also. Yung power ni S, the power of S is nonetheless not infinite. Ang kanyang kapangyarihan hindi panghabang buhay. He is only a creature, isa lamang siyang nilikha. May kapangyarihan siya, syempre, powerful from the fact that he is pure spirit. But their power is not that great compared to the power of God, the Creator, no? Kasi, kahit na over the years, no? Or hindi years, no? Kasi wala namang concept of time yan, ano? Yung mga creatures na yan. Habang panahon, syempre, gumaling sila ng gumaling, no? Became very, very good, became very, very powerful because they are practicing their powers, no? Umabot sila dun sa hangganan na parang, kaya ko nang lagpasan ng naglikha sa akin. No? So, yun. May kapangyarihan sila because they are pure spirit, no? Pure. Tayo, hindi naman tayo pure spirit, eh. May body nga tayo, physical body, and this physical body is mortal, no? Ito, mamamatay, mawawala, subject to change, no? Subject sa pagbabago, subject tayo sa pagkakasakit. Hindi tayo katulad nila. Yung kakayahan nila, hindi katulad ng ating kakayahan, no? Subalit, kahit na ang mga aksyon nila o yung mga ginagawa nila ay maaaring magkaroon ng matitinding mga kalamidad o yung injury, yung maraming masasaktan, madadamay, mamamatay, no? Sabi dito, the action is permitted by divine providence. That is in red. Bakit? To highlight that, no? Na bagamat masama sila, makakalikha sila ng sakit, no? Makakakos sila ng injury sa atin, sa spirituality natin, or sa physical nature natin. Pero alam nyo pala, that action is permitted by divine providence. Would you believe God is allowing it to happen? All the things that they do are allowed by divine providence. Ito ay pinapayagan ng ating Diyos with strength and gentleness. So, opposite yan yung strength and gentleness. No? May may lakas, pero may gentleness din. So, parang, yung lulubayan mo, hihigpitan mo, lulubayan mo, hihigpitan mo. So, pinapag-combine yon ng ating Diyos. At ito ang nagga-guide sa atin. Ito ang nagbibigay sa atin ng daan patungo sa human and cosmic history. Kung saan na doon tayo ngayon. So, yung evolution natin, kasi nag-evolve naman tayo, mga kapatid. Imagine mo naman yung kung saan tayo galing nung nakaraang mga ilang daang taon, ano? So, tayo, as human beings, and sa ating history, no, nag-evolve naman tayo. Bagamat maramit matindi pa rin ang kasamaan sa mundo, but we have evolved, no? Nakapag-produce tayo ng maraming saints, marami tayong mga na-invent na mga bagay na nakakatulong sa lipunan, no? Those are the good things, no? So, again, all these things that S is doing, okay, is permitted by divine providence.
Nalungkot ba kayo doon o hindi? No? Sa inyo yan kung malulungkot kayo o hindi. It is a great mystery that providence should permit diabolical activity. So, isang malaking misteryo yan. Bakit nga ba papayagan ng Diyos ito? Diabolical activity, hindi nakakabuti ito. Imaginein mo, no? Name it, all these evil things that are happening in the whole world, in the universe, no? God is allowing that. But we know that in everything, God works for good with those who love Him. Sabi nga ni Saint Thomas Aquinas, there is nothing to prevent human nature's being raised up to something greater, even after sin. Ito, God permits evil in order to draw forth some greater good. So yan naman kay Saint Thomas Aquinas, sabi niya, no, pinapabayaan yan, pinapahintulutan ng Diyos ang mga masasamang bagay na yan upang magkaroon tayo, makabunot tayo ng mas mabuti for some greater good, no? So, kailangan pala munang dumaan ka. Bakit, 'di ba? Pag nalalaglag ka, 'di ba? Kapag ikaw ay nagkakamali, kapag ikaw ay nagkakasala, nagkakaroon ka ng realization at natututo ka. Kung wala yung mga kasalanan yan, isipin mo nga, natuto ka ba? Posible ba na laging masaya ka na lang sa buhay mo? Posible ba na wala kang kaproblema? No? Tingnan nyo yung mga bata in those conditions na very protected. Pag lumabas sila sa outside world, no? Nagkaroon ng konting problema. Pak, wala na, bagsak na. Kasi masyado silang protected. Hindi sila na-immune sa kung ano ang meron sa labas. That outside, may virus dyan. No? Halimbawa, yung ingat na ingat, ayaw madumihan. Kaya minsan magtampisaw sa dumi. Kaya nga yung ibang bata, the way we grew up, no? Kalsada talaga. Nadudumihan kami. At doon, nakita mo, no? Mas matatatag yung resistensya namin kaysa doon sa mga bata na very, in a protective environment. Ito naman ang sabi ni Saint Paul, where sin is increased, grace abounded all the more. Kapag daw dumarami ang kasalanan, ano? Grace abounded all the more. Mas lumalaki ang grasya. Imaginein mo nga, ang divine mercy nga, ano ba ang sabi? No? Sinong may karapatan sa kanyang awa? Di yung mga makasalanan. Hindi daw siya naparito upang gamutin ang mga malulusog na, no? Yung those who are healthy. Naparito siya para sa may karamdaman o may sakit. Oh, happy fault, which gained for us so great a Redeemer. Kasi kung hindi daw dahil sa kasalanan natin, wala si Kristo, wala si Jesus, hindi natin siya makikilala. There would be no Redeemer. Definitely, sino ba ililigtas niya? Tayo wala tayong kasalanan. Kaya nga tayo nandito sa lupa. This is where we fell. And this is where we would stand up. Dito din tayo tatayo. Dito tayo bumagsak. Dito tayo nalaglag. Dito rin tayo tatayo. It is a happy fault, ang sabi ni St. Paul. Samantalang ang sabi naman ni St. Thomas Aquinas, nakakahugot tayo ng mas maraming mabuting bagay for some greater good mula sa evil. So these are positive things, diba? Si Faustina, nakakausap niya rin ang demonyo. Parang casual na nga lang No, when I was reading some of the parang casual na lang. Minsan tumatakbo siya pag hinahabol siya ng mga aso, no, na talagang dadakmain siya, no. Pero punong-puno naman siya ng tapang. Tapos kapag may opportunity, nakikipag-usap talaga siya, no? Because why? Jesus is with her. So our greatest shield, greatest, not greater. Our greatest shield against is Jesus. Sino pa ba pwede mong ipagsanggalang? Di si Jesus lang. Whenever people would blame the devil for some misfortunes, no, na nangyayari sa buhay nila, or halimbawa yung parang may gumugulo sa kanila when they are doing good, aatakihin sila, no. Ako sa tingin ko, you have to look inside yourself. No, bakit nandyan siya? You have done something. There is something in you that this is
is pursuing you. Kasi, unang-una, kung ikaw ay holy person, nandiyan talaga siya para subukan gaano ka ka-holy, no? Hindi ka magiging banal kung wala yung mga devil na yan. Imagine niyo lahat ng mga saints natin, paano ba sila naging banal? Nagtagumpay sila laban sa kasamaan. Diba? That, were these devil things, devil creatures, or devil or bad events not happened in their life, kung hindi nangyari ito sa buhay nila, do you think they will become saint? Hindi. Walang challenge sa buhay nila no? Kaya, di ba? Ako ang tingin ko lang is, nandyan sila para hubugin ka. So somehow, nakakatulong sila para tayo ay mag-grow and develop. Hindi naman ibig sabihin natin, oy, tinotolerate mo. No, that's not the point. Ang kalaban mo naman dyan, yung devil within you. The devil within you. The negative things in you. Yung pride mo, yabang mo, yung greed mo, no? The sins that were in you. Yan yung nakakapag-attract sa kanila, no? Because they feed on our sins. Pero kung naiiwasan natin ang kasalanan, mahirapan silang pumasok sa atin. They would not be able to enter us. I think that it's one way for us to look within us. Ano ang meron sa akin? Baka kasi wala na tayo sa alignment. Baka kasi marami ng opening. Yung opening, no? Kung saan nakakapasok siya. At ang opening na yun ay yung mga kasalanan natin. So we are doing something that is not in accordance with God. So nakakita siya, uy, ayun, pwede kong kainin yun, no? Because they feed on our sins. Kaya lalapit sila. So there is something in you that needs correction. Para hindi siya makapasok, sara mo agad. No? Ngayon kung nakapasok na siya, paalisin mo siya. And how? Again, Jesus, invoke the power of Jesus. There is no greater power than Jesus. Just the name Jesus, antindi na ng kapangyarihan. No? Exerting too much anger. No? Pag galit na galit ka sa kanila, alam nyo ba na lalo silang lumalapit sa inyo? When you are very angry at them, kapag galit na galit ka sa kanila, lalo silang lumalapit sa iyo because you are attracting them. You are invoking them. So ngayon, I am actually invoking them, pero humingi ako ng protection from Jesus. Otherwise, hindi ko magagawa to, hindi ko to masasabi. Tingnan nyo sa umpisa, I was having difficulty, so I need to invoke muna the power of Jesus so that I will get the protection. Pangalawa, yun nga, no, kinikilala ko siya. Ang mga bagay na ito, yung kasamaan, ano, the things that I did, these are my jewels also. Because if there are no mistakes, there are no evil things that happened in me or that I have not committed, I will not grow. Hindi ako magiging ganito, no? Hindi ako makakapagsalita sa inyo ng maraming bagay kung hindi muna ako nadapa, kung hindi muna ako nagkamali. Napakarami kong mga pagkakamali sa buhay, mga kapatid. At yung mga karanasan na yun, yun yung nagdadala sa akin sa mas mataas na antas ng pananampalataya sa Diyos. At huwag kayong matatakot na nandyan siya. As a devotee, expect Him to be there. Expect that D or that S to be around you. But if you have the protection of our Lord Jesus, the divine mercy, huwag mag-alala at huwag matakot. Matakot ka kapag nakapasok sila dahil ang ibig sabihin noon, nakapagbukas, nagkaroon ng opening sa sarili mo, nagkaroon ka ng pagkakamali, kaya nakapasok sila. And one of the entry points of the D is anger. Again, we have the divine mercy, don't worry. Katulad ni Faustina, lagi niyang ipinagtatagumpayan because the divine mercy is always with her. And the divine mercy is our shield. Salamat po. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Fount of Mercy, flowing unceasingly to heal humanity.